Maraming kinabahan sa report ng International Monetary Fund o IMF na may ilang mga empleyadong namimiligro ng mapalitan ng artificial intelligence o AI sa hinaharap. Pero may ilang mga nasa workforce din na magpapatotoo na mas kakailanganin pa rin ang tao. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, RR Tubise. Mula chatbot hanggang image generator at kung ano-ano pang artificial intelligence, lahat yan gamit na gamit ng virtual assistant na si Camille para sa kanyang trabaho. Kung ang iba ay takot daw gumamit ng AI, iba naman ang kanyang mindset. Para sa akin, malaking tulong din ng AI sa pag-generate ng emails and certificates, lalo na pag need ng automatic responses and follow-up for my emails. And nagagamit ko rin siya sa PowerPoint presentation sa pag-generate ng image. Si Camille ay parte ng 36% ng mga manggagawang Pilipino na highly exposed sa AI. Ayon yan sa pag-aaral ng International Monetary Fund. Pero hindi lahat masaya rito. Ayon kasi sa report, 14% ng mga trabahong ito ang maaari raw mapalitan ng AI. At ang isa sa mga nanganganib ay ang mga nasa BPO industry. Kasama rin ang mga clerical support, nasa sales at maging technicians. Ayon naman sa AI expert na si Dominic Ligot, walang dapat ikabahala ang mga Pinoy. Dalawang bagay lang naman daw kasi ang kailangan, mag-upskill at sumabay sa teknolohiya. Technologies will come and go. May natututunan ba tayo sa trabaho natin? Kung yung ginagawa natin ngayon is the same thing you've been doing for the past 5 years, huwag kang magulat na in a couple of years, mapalitan ka na. Not by AI per se, but mapapalitan ka ng ibang tao who are using AI. Yung framing isn't because AI will take our jobs. Pero kailangan daw ng holistic approach mula sa gobyerno, stakeholders at private sector para sa maayos na regulation ng artificial intelligence. Hindi mo dapat payagan yung machines or yung robots to make decisions na walang mga human values. Kasi the more you govern it, the safer people feel. And the more people who adopt it, the better for the country. Kasi we become more productive, we become more creative. Fear of the unknown. Yan daw ang dahilan kung bakit marami sa atin ang skeptic pa rin pagdating sa AI. Pero kung patuloy ka daw na magsisikap sa pag-adapt, tiyak na hindi ka raw mapag-iiwanan. Mobile Journalist RR Tubise po, hatid ang mukha ng balita.